And for today's video mga kaipyang, gagawa tayo ngayon ng macaroni bechamel gamit ang tuna. So ayan, ready na ang ating mga kailanganin. Siyempre meron tayong tuna, bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper, carrots at fresh coriander. Ito pala i-request ng aking alaga at dadalhin niya sa kanyang trabaho. Magpapakain na naman siya sa kanyang milyon-milyon ng mga kaibigan doon. So ayan, for the sauce, meron tayong butter, powder milk, meron tayong all-purpose flour, meron tayong diyang cream cheese, meron din tayong salt and pepper. Pero kung meron naman kayong fresh milk ay huwag niyo nang gamitan ng powder milk. So mas meron din kayong cooking cream, mas maganda din yun. So, umpisa na natin ang pagigisa mga kaipyang. Ayan, meron dyan tayong bawang at isunod na natin yung ating sibuyas. Papalabasin lang natin ang mga aroma niyan mga kaipyang. Nasobrahan ko pa ata sa pagpalabas ng aroma mga kaipyang. Ayan, nasunog. Tumakbo pa kasi ako doon sa aking labahin. Isunod na natin ang ating kamatis at atin lang yung konting mikos-mekos. Isunod na rin natin ang ating bell pepper, konting mikos-mekos din. So, ilagay na natin ang ating carrots. So, mikos-mekos din hanggang sa mag-combine lahat yan at kasunod na ang ating tuna. So, ayan mga kaipyang. So, mikos-mekos lang. Lagyan natin ng konting tubig ng tuna kasi dagdag pampalasa na rin yun. So, ayan, mikos-mekos lang. After nyan, ilalagay na natin yung ating mga pampalasa. So, ayan, kayo nang depende na sa inyo ang mga pampalasa. Pero usually, yung ginagamit namin dyan, baharat, paprika, meron kaming masala at nilagyan ko rin ng konting asin at paminta. So, mikos-mikos lang yan. Madali lang naman maluto yan mga kaipyang dahil yan ay tuna lang. Pwede naman gumamit kayo ng kahit anong karne na gusto ninyo pero ang ito sa akin tuna lang so madali lang ito. Okay na yan. Isusunod na natin ang ating fresh coriander. Pagkatapos niyan, imikos-mikos lang natin at patayin na natin ang ating apoy dahil luto na yan. Set aside natin yan at gagawa naman tayo ngayon ng ating bechamel sauce. So, ayan, umpisahan natin ang butter. Tunawin lang at isunod na rin natin ang ating half cup of flour. So, ayan, imikos-mikos lang talaga mga kaipyang para lahat ng ating flour is, ating harina is ma-coated talaga ng butter. So, mikos-mikos lang at nag-mix na rin pala ako ng ating milk powder. Nilagyan ko na rin ng tubig. So, para hindi ako mahirapan. So, ang atong kaldero mga kaipyang gumagalaw. So, ayan, imikos-mikos lang natin yung mga kaipyang at ang texture na kailangan natin is yung hindi masyadong malabnaw, hindi rin malapot. So, ayan mga kaipyang, dagdagan nyo na lang ng tubig kung medyo malapot siya. Depende na yan sa inyo ang inyong sauce. So, okay na yan mga kaipyang. So, nakikita nyo mga kaipyang, nagdagdag lang ako ng konting tubig dahil masyadong malapot talaga. So, isusunod na rin natin yung pampalasa. Ang pampalasa ko lang is asin at saka paminta. So, ayan lang yan. Isunod na rin natin ang ating cream cheese. 2 kutsarang nilagay ko na cream cheese. Pwede rin ninyo lagyan ng mozzarella dyan sa inyong bechamel. Pero ako hindi na ako naglalagay dahil konti lang yung aking mozzarella. Ilalagay ko yun on top. So, ayan, mikos-mikos lang mga kaipyang, So, pagkatapos niyan is, pag okay na yung lapot niya na gusto natin, so, okay na yan, tikman lang natin. Pag okay na yan sa panglasa niyo, of course, alam niyo naman yung panglasa ng ating mga amo, so, caring-carry na yan. So, all set na mga kaipyang, ready na ang ating bechamel, ready na ating tuna, at ready na rin ang ating macaroni. So, ayan, nakikita niyo mga kaipyang, hinaluan ko lang ng macaroni ng bechamel ang ating macaroni. So, ayan, imekos-mekos natin yan bago natin ilagay sa ating Pyrex. So, pagkalagay natin sa ating Pyrex mga kaipyang, sa ibaba, lagyan din natin ng bechamel. Atin lang yung hiran, basta Bisaya pa, lagyan natin ng bechamel. So, pagkatapos niyan, isunod na natin ilagay ang kalahati lang ng macaroni na ating minexture kanina. So, pagkalagay ng ating macaroni, isasalansan lang natin ng maigi mga kaipyang at sundan na rin natin ng ating cream, yung bechamel natin. Ayan, pagkatapos niyan, pag na-coat na lahat ng yan mga kaipyang, isunod na natin ang ating tuna. Pagkatapos ng tuna is ilagay naman ulit natin yung ating kalahating macaroni na natira. So, ayan lang yung ganyan kasimple lang mga kaipyang. Ayan, sa nakikita nyo, sundan nyo lang mga kaipyang. Ganyan lang yan. Ayan, ganyan lang kasimple. So, salansan ulit mga kaipyang at dyan, ilalagay natin ulit yan yung ating bechamel na natira. Ilagay lang natin, salansan lang ng maayos at isunod na ang ating bechamel. Pagkatapos nyan is ilagay na natin ang ating mozzarella cheese on top. At atin na yung lulutuin sa oven mga kaipyang. Hindi ko na maano yung ilang minuto siya. Tignan-tignan nyo na lang hanggang sa mag-golden brown sa ibabaw. At ready na yan. So, ganyan lang kasimple ang ating macaroni bechamel mga kaipyang. Pero talagang proseso lang talaga siya. So, ayan, ito na ang ating finished product ng ating macaroni bechamel at enjoy! Gawa naman kayo mga kaipyang. So, ayan, maraming salamat sa panonood. Ingat tayo lahat mga kababayan ko. Ito ay pagkain Arabo, so pwede rin natin tikman mga kababayan kong lalo-lalo na andyan sa Pilipinas dahil sarap din tumikim ng iba't ibang klase ng mga putahe. So, ayan, maraming salamat. Ingat!